kagala, kahapon ay lumakad tayo ng about 1 hour and 45 minutes para marating natin ang napakagandang Christ the King. Kasi kahapon is Black Saturday, so nagpumunta kami ng Station of the Cross. So napakaganda ng lugar na napuntahan namin, so panoorin nyo na lang mga kagala. At mayroon din akong good news na sasabihin sa inyo, sa aking mga subscriber na nasa Saudi. So magandang araw mga kagala. Dito tayo ngayon kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamataas na statue ni Christ the King dito sa Cebu din, sa Poland. Yan, Station of the Cross tayo. Siya pa ulit, ito ulit. Ito yung yan yung mga pag-alala sa pagpapakasakit ni Kristo. Mga Station of the Cross yan. Hindi pa ito ang simula hanggang sa dulo. Yan, pinakikita dyan kung paano siya pinahirapan ng mga so, magnilay-nilay muna tayo mga kagala. Ito, yung pinapasan na siya ng cross mga kagala. Ito, pinako na siya sa lugar na to. Pako na siya. So, ang lamig ngayon. So, bagong linis nga siya, mati yung ano niya, napakaganda. Yun. Isa yan guys sa pinakamalaking statue ni Christ the King sa buong mundo. So, isa-isahin muna natin yung mga istasyon niya. Tapos hanggang sa makarating tayo sa pinakataas. Maraming mga turistang parating kasi medyo maaga pa naman. Siguro mamaya mapupuno na yung parking. Ayan o, nakapulis kasi yung mga bawat istasyon. Mami, silent dito, hindi to tourist spot. Penitentiary. Mga kagala, kung titingnan mo, dito na ako sa may paahan niya pa lang at tanaw na tanaw mo na yung buong city. Mukhang mali lang ako ng jacket na nasuot ngayon mga kagala. Ang lamig. Ayan na si Mami at si Jennifer. Ando silang dalawa. Anong ginaw? Umikot pa ako dito. Diyan pala, pwede rin. Sa baba nakatuwad. Kung titingnan yung mga kagala, yung syudad, kitang-kita mo ang buong syudad ng Cebu din. Yan. Lamig. So dito yung akyatan sa taas. Hindi ko lang alam kung pwede ito umakyat sa buong head niya. Alam ko pag saan pwede. Ang ginaw. Na-block yung kotse natin mga kagala. Hindi tayo makakauwi ngayon. May naka-block doon. Siguro mga 3 oras yun. Ha?
pinadala. Ha? Hilaw ba yan? May nakikita ako, hilaw yan. Yung bangko daddy kanina. Puta, puro bangko na yan eh. Dun. Ayan. So, homeless po kami din sa Pulan. Kaya, maawa na po kayo, Pangulong BBM. Gago! Ganito po yung kalagayan namin dito. Wala ko kaming lamisa. Overtime ito. Tapos po, ulam namin itlog lang. BBM, Mawa kami din. maawa ka po. Resign ka na. Para may makain yung mga OFW. A few moments later. So ito yung request ng ating kabayan dyan na nasa Saudi na si Jestim at Pak F1D. Siya po ay nag-request ng i-vlog ko naman daw po. Nag-comment siya sa ating isang video. Sir, pa-vlog naman po ng manggagaling sa Saudi applicant. So hindi ko alam po anong tinutukoy niya o anong gusto niya o agency. So sa bandang dulo ng video may sasabihin akong agency sa inyo at pati mga na rin yung mga requirements mga kagala. So gusto ko lang ibahagi sa inyo yung mga babanggitin kong agency is hindi po ako connected doon sa agency to. Kayo na lang po ang makipag-usap. Ang sinishare ko lang po sa inyo mga kagala katulad ng impormasyon na gusto nyong malaman about sa Pulan, paano mag-apply papuntang Pulan. So sa lahat ng mga babanggit na agency is hindi po ako kasama doon. Or hindi talaga ako connected mga kagala. Kaya informasyon lang ang kaya kong ibigay sa inyo ngayon. So sa mga darating pang araw mga kagala, katulad ngayon napakaganda na ng summer is tuloy-tuloy na yung ating gala tuwing may off tayo. Ang Pulan ay may kabuuhang sa higit kumulang 1,000 city ang mayroon ng Pulan. Yun lang yun mga kagala, yung mga sikat na city sa Pulan. So lahat ng lake na naispatan namin kahapon ay napakaganda, kaya ito nga ipapakita ko sa inyo at plano namin bumalik doon sa sunod na araw kung maganda ang panahon kasi sobrang napakaganda siya mga kagala, nakaka-relax. So tignan nyo na lang sa video, ito ang napuntahan namin ay kalahati pa lang. So baka lumayo pa ang video at mainip kayo mga kagala, ay sasabihin ko na kung ano ang request ng ating subscriber na si Mr. Jazz. Kalimutan ko pangalan na si Mr. Jestem. So sir, ito na po yung nire-request nyo. Binigyan ko na rin kayo ng bonus. Hindi lang yung requirements ang ipapasa ko sa inyo. So sa pag-a-apply nga pala ng visa doon sa Saudi Arabia is ang una nating requirements ay ang visa form. Itong visa form mga kagala ay gusto ko lang i-explain. Pwede mo siyang i-download kung doon ka apply online ng inyong visa sa visa form sa console ng Pulan ha, hindi sa Saudi Arabia. So ito ang pipil upan mo at i-download mo to pag mag-visa appearance ka na. So yun, kailangan mga kagala, tips lang, wala pong mali, walang bura-bura yung ating application para mataas yung chance natin na hindi tayo ma-refuse. So tapos yung pangalawang requirements, pakisulat mga kagala para hindi nyo babalik-balikan yung video ko. So ang pangalawang requirement natin ay ang all documents from your employer mga kagala. Katulad niyan mga kagala, employer, contract, accommodation contract, at saka yung working permit na hard copy. Kasi papadala sa inyo sa by email lang ay yun ang soft copy na galing sa employer. So ito pa mga kagala, pangatlo ang CV. Yung resume natin, kailangan kung maisasuggest ko is Europe design siya, Europe format siya para at least alam na ng console na aware sila na sa Pulan talaga kayo pupunta kasi ang format ng CV nyo is Europe format mga kagala. Pwede nyo i-search yan sa internet kung anong klase ang format ng ng CV nyo.
Pero take note lang ulit mga kagala, ang CV nyo pala is ay ang dapat kung ano yung nasa working permit ng experience nyo at kung ano rin yung nasa ilalagay nyo doon o mga experience nyo. At yung ina-apply yung trabaho mga kagala. So, pang-apat mga kagala, na isa pa sa mga requirements papuntang Pulan ay ang photocopy ng front page ng ating passport with information. Original passport, dadalhin nyo rin yan mga kagala tuwing pag nag-appearance na kayo. Yun, ang dati ang sinasuggest nga namin nung una kong mga last 2 years ago, dapat naka-scan copy yung passport nyo, lahat ng page mga kagala. So, hindi ako sure sa mga taga-Saudi dyan, paki-comment na lang kung tama itong na-research kong requirements para sa nag-a-apply ng visa papuntang Pulan. So, panglima na mga kagala, ito yung ating ikama sa Saudi. Yung baka magtatanong yung ibang hindi wala sa Saudi o wala sa Middle East, ang ikama po ay isang citizen ID doon sa kung Saudi or sa Qatar. Sa Qatar gamit ko dati is QR ID, yung Qatar ID. So ito ang ikama ay ginagamit sa Middle East ID yan, yung residence card nyo doon. So kung I will suggest din mga kagala na i-scan copy nyo na rin yan. Tapos CEO with COA, Certificate of Employment with the stamp of Chamber of Commerce Commerce Saudi Authority. So mas maganda kasi yan, pwede yung apply online mga kagala doon sa kung saang bansa kayo sa Saudi, sa Chamber of Commerce. Pwede kayong pumunta doon para maipa-stamp nyo yung Certificate of Employment nyo. So pag sumunod ay ang inyong bank statement mga kagala. Sa ngayon wala na akong idea kung magkano yung bank statement dyan sa Saudi. Kasi ang huling balita ko is 9,000 Qatar Riyal yata. Saudi Riyal. Yung huling balita ko. Hindi ko alam ngayon So isa-suggest rin ng employer niyan sa inyo kung magkano yung bank statement. Take note ulit mga kagala, ito importante ito. Dapat yung bank statement nyo ay mayroong laman to ng 6 months siya na may transaction na in or out transaction siya. Hindi lang basta-basta bank statement na ganun. Kasi medyo mahigpit na yung Pulan ngayon mga kagala. Dapat may in or out siyang transaction. So, copy tayo doon mga kagala. Travel insurance accredited in Schengen country. Kasi may mga travel insurance tayo mga kagala na hindi siya accredited na bumiyahe doon sa Schengen country. So dapat may sasuggest ko pumunta kayo doon sa Pulan Embassy kung saang bansa kayo at tanungin nyo kung ano yung mga travel insurance na accredited nila para mabigyan nila kayo ng mga list kung saang bansa man kayo. Copy mga kagala. Tapos pag magbibisa appearance na kayo mga kagala, ito mahalaga to, yung air ticket. Yan. Air ticket. Dami lang yung mga kagala hindi nyo bibilihin nyo ng use talaga ang pinaka-flight nyo. Dami lang na pinakikita doon na ang iba sinasuggest nila dati na may return ticket. Pero siguro kahit walang return ticket, basta dami ticket lang na papunta ng Pulan. Ganon. Copy tayo mga kagala. May iba pa ba nagtatanong kasi yung bakit daw kailangan ng bank statement or parang sinasabi nila yan ay ang show money. Hindi po yan show money, yun ang bank statement na papakita nyo sa embassy na kaya nyo mag-survive dito sa kung saang bansa man kayo pupunta mga kagala. So pwede mo yung sinasuggest ko dati na yung bank statement mo, yan na rin ang tatabi mo dyan yung pampamasahin nyo mga kagala. So, copy na tayo doon mga kagala kasi kompleto na halos lahat ng document. Yung ibang mga requirements is isasuggest naman ng inyong agency yan doon kung ano pa ang kailangan nyo ipasa sa Pulan Embassy. So, pangalawa natin pag-uusapan, ito na yung pinakahihintay nyo mga kagala ay ang agency na kung saan kayo mag-a-apply. So, ito yung Work Vision Agency.
pwede kayo diyang mag-apply. Mag-ingat lang mga kagala kasi napakaraming scammer dito sa Pulan. So dapat ang inyong makikipag-usap lang kayo talagang mismong agent nila, or magbayad ka, kung halimbawa sisingil lang kayo ng mga payment, is doon mismo sa company kayo magbayad at hindi sa agent, para iwas i-scam mga kagala. Napakarami po rito na i-scam ngayon. Wag po kayo magbabayad sa agent, pinaka-take note. So isa pa na mayroong Pilipino dito na may agency rin ay yung si JRM. I-search nyo na lang sa Facebook. Inuulit ko mga kagala, hindi po ako connected sa mga agencying binanggit na yan. Information lang po ang binibigay ko sa inyo nang parang magkita-kita na tayo dito sa Pulan. So hanggang sa muli, ito nga pala si Arjen Martinez. Like and subscribe for more gala and for more information. A few moments later. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.